Opo, so tinitingnan natin dito sa panukalang batas na ito, Mr. Speaker, yun nga yung tanong ko. Parang hindi responsive po ang ating kagalang-galang na sponsor doon sa tanong ko na masosolve ba ng panukalang batas na ito na pagsugpo sa illicit trading, yung ibubunga nito doon sa health ng ating mga mamamayan. So paano natin ma-ensure na talagang mapoprotektahan? Alam ko, smoking itself or yung pag-vape itself is hazardous to health. So paano natin ma-minimize, halimbawa, ito dito sa panukalang batas na yan, sa health. So in terms naman doon sa, napaliwanag nyo na, in terms of doon sa matitrace natin na itong mga, kung smuggled ba ito, kung galing ba ito kung saan, kung nabuwis ba ito or hindi, or whatever. How about the health of our people? Okay. Mr. Speaker, sa kasama, yes, that is a very good point po. Baka hindi ko po naisama dun sa aking paliwanag kanina. Ipapaliwanag ko na po ito yung implications naman po sa public health policy po natin. Mr. Speaker, distinguished colleagues, we are losing close to, if tama po ang ating estimates dito, ay 30.5 billion pesos po of potential revenue po na pupunta para sa public health. Pag atin pong nailagay yung tamang track and trace system, we could reduce the total illicit trade, and then makukuha po natin yung supposed ma-capture po natin. So 30.5 billion pesos on 2023, on 2024. Sorry, it's 33.7 billion pesos estimate po for this year. Sa 2025 po is 36.8 billion pesos. That will go to para po sa ating mga Health Facilities Enhancement Bureau, yung sinasabi po natin na pagpapatayo ng ospital, pag-hire ng health workers, pag-enhance ng health benefits po, Mr. Speaker, distinguished colleagues. So to cut it short po, we expect 36.8 billion pesos po in additional revenue po na pupunta po para sa serbisyong pangkalusugan.